Okay. So, medyo nag-trending to sa sa tawag ito, um, FB ko. So, nakita ko siya, si Miss Camille Nail Lashes. So, ang sabi niya, okay na siguro na eh. So, ibig sabihin, nasa version kasi to ng mga Bisaya. So, nakita ko lahat ng mga comments doon. Ni-easy sa kanila, walang suggest man lang, o kahit wala man lang nakapag-react ng kung anong nararapat para talaga dito na para sa ibabagay sa kuko niya. Puro katarantaduhan, kalokohan lang yung nakikita ko. Okay. Isa na to sa mga kailangan nating hint as a bilang nail technician. Sino at sino yung nail technician ang kayang gumawa niyan nang hindi ginagamitan ng soft gel tips? Okay. The reason why I will gonna be discuss on you on how important the value that we given to those client na may ganyang klaseng kalapad na case na kuko is dapat marunong tayong mag-acrylic. So you've got it right. Acrylic powder extension ang pwede para dyan. Not soft gel tips, because some of the nail tips, let's just consider na siguro ang klase ng ang lapad na to is nasa kamay niya. Nasa mismong kuko niya. Thumb, I think so. So ngayon, hindi natin ma-visualize kung ano talaga ang pinaka-size para dyan, which is, let's say, wala talaga yung ka-size niya. Kung extra to extra large yung soft gel na para dyan at hindi pa rin siya kakasya o kaya naubusan siya ng soft gel tips, we have to consider the acrylic powder extension. Kasi bakit? Yung fino-form ba? Alam mo yon. So, ngayon pa lang, kailangan i-consider mo na yan sa services mo na mag-alok, matuto ng acrylic. Kasi, once you don't know how to apply those kind of extension, you cannot handle that kind of situation. Like, ganyan kalapad. So, diba? Wala tayong kikitain. Ngayon, since you have the idea from me, simulan mo na kasi, you know what? How acrylic extension are definitely favorable din at the same time sa end natin. Kasi once na natututo ka sa ganyang klase extension, there are chances na you are capable on applying abroad. Kasi some of the artists there in the abroad are using acrylic. Walang extension na soft gel. So, I best advise acrylic is the other way around para matutunan at para gawin yung ganyang klaseng extension na para sa ganyang klaseng situation. So, yun lang. Medyo natawa lang ako dun sa naging comment kasi puro mga Bisaya. Shout out sa mga taga Bisaya dyan. At ayun lang. So, at least man lang, 'di ba? Kabalo na mo kung unsaon na siya. Yung isulbad. Yun lang. So, yun. Bye. Oo nga pala. So, bago ko makalimutan, aside sa acrylic, pwede tayong mag-form ng nail extension using the polygel. Basta yung form na ginagamit natin is yung nasa papel na dinidikit lang sa kuko. So, you have to learn from that. Pwede din sana siyang hard gel, like solid base na hard gel. Parang same nakakategorize din siya sa polygel. Pero, yung hard gel kasi na yon dapat nag-i-stick through the paper form as well. So, may mga ganong instances. Meron din naman kasing gumagamit ng ano bang tawag dito? Yung parang
para siyang white na, so medyo nakalimutan ko na yung isa, pero ayun yung i-consider mo talaga na kailangan mong matutunan para nang sa ganon, kaya mo siyang i-handle kapag nagkaroon ka ng ganyang klaseng client. Yun lang.